Isang mapagpalang araw ng Linggo, November 17, 2024, kabayan. Narito po ang latest update natin sa latest track and intensity nitong bagyong Pipito at ang mga apektadong lugar ngayong araw ng Linggo. Pero bago ang lahat, makikisuyo po ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa po sa ating ulat panahon. Ito nga pong bagyong Pipito ay huling namataan kaninang madaling araw alas 5 ng umaga over the coastal water ng Calaguas Island, Venson, Camarines Norte. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot po ng 205 kilometers per hour, nasa category super typhoon pa rin kabayan at kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil nga kabayan, ito po ay nagkakaroon na po ng interaksyon sa ating kalupaan, lalo na dito sa may Catanduanes kabayan, pagdating ng alas 5 ngayong araw din na ito, November 17, ito po ay nasa vicinity na po ng Caranglan, Nueva Ecija. So dahil nga sa interaksyon nito sa kalupaan, medyo hihina na po ang taglay na hangin nito. So aabot na lang po ng 185 kilometers per hour. Pero nasa category super typhoon pa rin to kabayan, kaya hindi po tayo dapat na magbaliwala dito sa bagyong Pipito. Patuloy itong kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan kabayan na pagdating po kinalunisan, patuloy po itong magpapadala ng malalakas na hangin at bugso ng ulan dito po sa may Luzon. Pero kabayan, pagdating ng alas 5 ng Lunes, ito po ay nasa layong 200 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. Nasa typhoon category na lang to kabayan, medyo humina na po at ang taglay na hangin na lang ay aabot na po ng 130 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Pagdating kabayan kung kailan nga ba ito ay exit ng Philippine Area of Responsibility, posible kabayan pagdating pa po ng Lunes ng hapon o kaya ng gabi. November 18 po yan. So dahil kabayan, itong paglabas po ng bagyong Pipito ay sa darating pa na Lunes ng hapon o gabi, ngayong araw ng Linggo patuloy pa rin nga po tayo makakaranas ng malalakas na bugso ng hangin. Sa katunayan, nasa signal number 5 pa rin po ang area po ng Catanduanes, kasama ang northeastern portion ng Camarines Sur, particularly sa may Caramoan, Gatchitoorena, Lagunoy at Presentacion. Pero kabayan, dahil sa paglipas nga ng oras, sa paghina rin ng bagyong Pepito, posible po yung ibaba to signal number 3 or signal number 4. So antabayanan po natin, pero ganun pa man kabayan, pinag-iingat pa rin po ang lahat dahil kung ibaba man po ito, patuloy pa rin na makakaranas po ng malalakas na bugso ng hangin. At sa ngayon kabayan, nasa signal number 4 pa rin po ito pong area ng Camarines Norte, northern and southern portion ng Camarines Sur, and the northeastern portion ng Albay. Ang warning lead time natin dyan kabayan ay 12 hours at ang lakas na hangin na posibleng maranasan kapag signal number 4 ay 118 to 184 kilometers per hour. Signal number 3 naman ngayong araw ng Linggo dito po sa may Aurora, Polillo Island, the northern and eastern portion ng mainland Quezon, kasama rin po sa signal number 3 ang eastern portion ng Rizal, the northern portion ng Laguna, at dito rin po sa natitirang bahagi ng Camarines Sur, ilang bahagi ng Albay, the northern portion ng Sorsogon. So signal number 3 dyan kabayan, at nasa signal number 2 naman kabayan, ang bahagi po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, Bataan, Metro Manila, the rest of Rizal, Laguna, Cavite, the rest of Quezon, Marinduque, Brias Island, Ticao Island, and the rest of Sorsogon. At inaasahan din na nasa signal number 2, ito pong Northern Samar, the northern portion ng Samar, at dito rin po sa northern portion ng Eastern Samar. At nakababa naman po sa signal number 1, ito pong area ng mainland Cagayan, Apayao, Ilocos Norte,
Batangas, the northern portion ng Occidental Mindoro, kasama ang Lubang Island, the northern portion ng Oriental Mindoro, at ganun din dito sa Romblon and the rest of Masbate. Apektado rin po yung area ng Visayas dito po sa ilang natitirang bahagi ng Eastern Samar, the rest of Samar, Biliran, and the northern central portion ng Leyte. Kasama rin kabayan ang Bantayan Island and the northmost portion ng Iloilo, kaya pinag-iingat po ang lahat. Pero kabayan, huwag nating kalimutan na sa paglapit po nitong bagyong Pipito, posible pong itaas pa yung signals dito po sa mga area kung saan dadaanan po nitong bagyong Pipito. So maghanda na po, lalo na po dito sa Central Luzon. Naglabas na nga rin po ng forecast na ito pong Metro Manila ngayong araw hanggang simula hapon hanggang gabi. Ngayong araw din po ng linggo ay posibleng umabot up to signal number 3 or signal number 4. Dahil dadaan po sa area na yan, ito pong si bagyong Pepito. Kaya pinag-iingat ang lahat. Kung nakakaranas man tayo kabayan ng maaraw na panahon at sinasabi natin may signal pero maaraw, bakit ganyan, ay wag na po tayong magreklamo. Pasalamat na lang po tayo kahit may nakataas na signal warning sa ating area ay hindi po tayo nakakaranas ng kalakas o sobrang lakas na hangin at malakas na ulan. Dahil kabayan, maraming parte ng ating bansa, lalo na sa Luzon, ang siyang lubog na sa baha at tinangay ng kanilang mga bubong dahil nga po dito sa bagyong Pipito at nasa evacuation center na lang kabayan para sila ay maging ligtas. So imbis na tayo ay magreklamo, tayo po ay magpasalamat na lang kahit may nakataas na signal warning sa ating area ay hindi pa po natin ito nararanasan kasi nga meron pa pong warning lead time kabayan. So unti-unti po natin itong mararanasan. So yun po yung dapat nating paghandaan. Imbis na magreklamo, tayo po ay mag-monitor at maghanda na lamang po sa posibilidad na mangyari kabayan. Bukod po sa lakas na hangin o mga wind signal na nakataas ngayon, meron din po tayong ine-expect na malalakas na buhos ng ulan. Ngayong araw po ito, November 17. So intense to torrential po ang mararanasan na pag-ulan, nalalagpas ng 200 mm na buhos ng ulan dito po sa may Benguet, Quezon, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Nueva Ecija, Aurora, Quezon. Kasama rin ang Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. Ganon din dito sa Rizal. Kaya pinag-iingat ang lahat at pinaghahanda. Kung kinakailangan mag-evacuate ay gawin po natin. Dahil mahirap na pong magpa-rescue kapag lagpas tao o lagpas bahay na po yung area natin na binabaha o binaha. At samantalang ngayong araw din po, heavy to intense rain ang mararanasan sa may Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila at Bataan, lalo na pagdating sa hapon po yan. So, posible po ang malawakang pag-ulan at malawakang pagkakaroon ng pagbaha and landslide, lalo na po sa mga low-lying areas and mountainous areas. Moderate to heavy rain naman kabayan sa may Cagayan, Abra, Ilocos Sur, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Northern Samar at Masbate. Kaya mag-monitor po tayo dahil may posibilidad pa rin po ng pagkakaroon po ng pagbaha. Samantalang inaasahan natin kabayan pagdating naman po sa November 18 by Monday hanggang gabi na to kabayan, makakaranas po ng heavy to intense rain na may 100 to 200 mm na pag-ulan dito po sa may Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya at Pangasinan. Kaya ingat tayo sa malalakas na buhos ng ulan at kung hinakailangan nga pong magligpit na tayo ng ating mahalagang gamit ay gawin na po natin dahil posible po ang malawakang pagbaha. Moderate to heavy rain naman, 50 to 100 mm pagdating ng Lunes dito po sa may Kalinga, Mountain Province, Ilocos Sur, Quirino, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Patuloy tayong mag-monitor sa ating panahon at sa ulan na ito. Kung kinakailangan din pong lumikas ay gawin po natin kabayan. So natapos na po tayo sa mga area na apektado ng malalakas na hangin at pag-ulan nitong bagyong Pipito. Dako naman tayo kabayan
sa mga baybayin natin na apektado po nitong bagyo. So inaasahan natin na up to 4 meters po ang magiging alon sa baybayin dito po sa may northern and eastern seaboards ng Catanduanes, up to 12 meters naman dito sa may northern seaboards ng Camarines Norte and the seaboards of Camarines Norte and Aurora. Dito rin kabayan, 10 meters sa may northern and eastern seaboards ng Polillo Island, 9 meters sa may seaboards ng northern Quezon, northern eastern seaboards ng northern Samar. At 7 meters naman kabayan dito po sa may seaboards ng Isabela, the remaining seaboards of Catanduanes, and the eastern seaboards of Camarines Sur, Albay, Sorsogon. At up to 5 meters naman dito sa eastern seaboards ng mainland Cagayan and eastern Samar. So kabayan, yung mga area na yan, lalo na kung kayo ay nakatira malapit po sa baybayin, ay wag na po tayong mag-stay dyan. Kung kinakailangan lumikas ay gawin na po natin dahil malalakas po ang alon. Ganon din yung ating mga mangisda ay wag po munang pumalaot dahil magiging mapanganib po ito sa iyong buhay dahil ang tataas at ang lalakas po ng alon sa ating karagatan. So yun po yung mga nakataas na gale warning signal. At dagdag pa dyan kabayan, dahil nga magiging mataas at malakas ang alon sa karagatan, so yung hampas ng alon nito sa ating mga baybayin ay magiging malakas din po at makakapinsala ng ating kabayanan, lalo na po doon sa mga nakatira malapit po sa coastal communities. So may nakataas po na storm surge kabayan dito po sa area ng La Union, Pangasinan, Aurora, Quezon, Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Western Samar. Red warning po dyan dahil aabot po ang taas ng hampas ng alon sa baybayin up to 3 meters. Samantalang orange warning up to 2.3 meters naman na hampas ng alon dito po sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Bataan, Zambales, Quezon, Batangas, Cavite, Marinduque, Albay, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon, Eastern Samar at Northern Samar. Kaya ingat ang lahat. Samantalang yellow warning naman dito po sa may area ng Ilocos Norte, Bataan, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Sorsogon, asahan ng 1 to 2 meters po na hampas ng alon sa mga baybayin. Kaya nga po dun sa mga naka-red warning po, marami na po sa kanila ang lumikas at naranasan na po nila ito kahapon na bigla-bigla na lang pong tumataas yung tubig at sobrang lakas po talaga ng hampas ng alon dito sa pangpang nila. Ito nga pong dulot nitong bagyong Pepito. Kaya pinag-iingat ang lahat. At sa mga kababayan natin na nag-stay pa sa kanilang tahanan, kung hindi na po safe ay mag-evacuate na po tayo. At paghandaan po natin yung araw na ito kung kinakailangan nating mag-charge na ating mga gadgets, cellphone, power bank ay gawin na po natin dahil posible pong magkaroon ng brownout lalo na po sa mga area na apektado po ng malalakas na bugso ng hangin at malalakas na pag-ulan. So kabayan, patuloy pa kitang i-update dito po sa bagyong Pepito. Pero bago ang lahat, makikisuyo po ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating ulat panahon. Ingat po kabayan!